understand, nag-forward na kayo ng information about yung Taguig sa ombudsman. Pero magkakaroon ng parallel investigation ng Blue Ribbon. Tama ba yon? Yes, wala namang masama kung i-schedule ni Senator Erwin. Pero nung Tuesday nga, turn over ko doon sa Office of the Ombudsman. Actually sa office namin sila nagpasyal, yung yung Assistant Ombudsman ang nagpunta doon. Para ma-present Si Nico namin. Clavano? Hindi si Assistant Order Ombudsman Clavano. Yung head ng kanilang investigation actually, yung nandun. Kasi siya yung in charge ng fact-finding investigation. Kasi hindi naman agad-agad preliminary investigation kung magsagawa ng investigasyon ng ombudsman. Dadaan at dadaan yan sa fact-finding. So doon ko turn over lahat ng materials, lahat ng dokumento, pati yung affidavit, naandoon. So, at tuloy, pinresent ako sa kanya yung kung in a briefing, yung sa PowerPoint, kung ano yung mga nilalaman. Pati yung mga photos na ginamit na paulit-ulit, pati yung mga progress billing, pati yung vouchers, pati yung kung sino naka-sign off doon sa para mabayaran, lahat kumpleto nandoon. Sir, I know I know that syempre it's all under investigation. You already submitted the pieces of evidence and there of course you would have some limitations as to what you can divulge. However, syempre ang interesado yung mga tao is how are you able to connect directly, for example, the legislator with the Ghost Project? Kasi that's usually the most difficult part of making, that's the most difficult part of connections eh. Madaling hulihin yung kontratista at yung DPWH, pero yung kung meron mang pagpoporsento yung proponent o yung legislator, yun ang medyo mas mahirap tuhugin. Tama yun, Ed. Yun ang challenging doon. Pero nakapaloob na doon sa aming mga turnover na mga pieces of evidence, documentary, testimonial, yung money trail, ika nga. Yung mga pinagdaanan from the contractor or contractors, kung sino yung pinagbigyan, kanino dadalhin, pagkatapos saan nahantong. Nandun yun, pero I'd rather not divulge kasi medyo sensitive yung information na yan. We will leave it up to the ombudsman na i-evaluate nila sa kanilang fact-finding at kung ito'y papasa para magsagawa sila ng preliminary investigation, I'll respect the ombudsman to do that. But you see your evidence, sir, you see your evidence as going all the way up to the legislator? Did I get you right? Alam mo, galing na ako doon, Ed Di ba nung nag-privilege speech ako, tapos nagkaroon ng pagdinig yung Blue Ribbon, alam ko na yung kung ano yung magko-constitute ng mga material evidence patungo doon sa, hindi lamang sa preliminary investigation, kundi yung sa tinatawag nilang threshold na reasonable certainty of conviction. So sa palagay ko, sa assessment namin, kasama yung aking legislative staff, pinag-aralan ng legal implication, mukhang magaang na makarating doon sa threshold na yon. But again, it's up to the ombudsman to evaluate kasi may proseso yan at sila yung mas nakakaalam kung abot yung threshold na yon. So kung abot yung threshold, necessarily, they will file the information sa Sandigan Bayan. Senator, we're talking here about ghost projects, no? Ang sabi ng Cayetano Camp, saan bang mga lugar yan? Exactly yung sinasabi ninyo. Nandun din sa sinabit namin. Kasi ang binigay namin sa ombudsman, kompleto na yon. May contract ID, mayroong mga photos, may geotag, may grid coordinates. Kaya yung tinatanong ni Senator Cayetano, sa ombudsman niya nasagutin, ang ombudsman na yung sasagot pag pinatawag siya kung nasaan yung mga lugar na yon. Katunayan, kanina, nagpa-release ako kasi nangingi yung Senate media na maski sample man lang. So nagpadala ako ng mga pictures doon na ginamit mismo. Tinan over namin mismo sa ombudsman. At doon, kitang-kita, 4 na contractors, pinag-share nilang isang photograph. Ang ginagawa kasi, tapos na yung proyekto sa malayong lugar, ibang lugar,
So, i-recycle yung photo para sa iba namang proyekto na ginagawa para makapag-progress billing or makapag-final billing. So, kung hindi ko itong proyektong ongoing o yung katatapos lang, bakit siya hihingi pa ng photograph doon sa proyekto na natapos na nung nakaraan? So, yun ang isang scheme na ginagamit na sa tingin namin, nung kinukumpare namin sa Bulacan, doon sa sa Occidental Mindoro, mukhang ito yung ina-adapt ng template ng mga district engineering offices sa buong Pilipinas. Hindi naman siguro lahat, pero ito na yung para nasundan nila na magaang silang makapag-sumite ng tinatawag na clearing materials o clearing documents para makapag-progress billing at saka makapag-final billing. So, yun. Kaya ko naman pinalabas yun. Hindi na nila pwedeng doktorin yun o remedyohan. Kasi matter of record na yan eh. Andyan yan sa nasa DPWH na. Saka nasa website naman eh. Madali matukoy eh. Kasi ang ginagawa, yung iisang photo na pareho yung grid coordinates, pareho yung geotagging method na ginamit ng DPWH, ang pinapalitan lang yung petsa. Eh madali makita kasi sabi ko nga pati yung anino ng poste pareho eh. Kaya madali makonclude na one and the same photo. Imagine yung photograph na yun gagamitin 4 na beses. Ng iba't ibang contractor to So ibig sabihin talagang may collusion na. Kasi how could one contractor conspire with another contractor para magamit yung photo na pinangbayad na ginamit para mabayaran yung nakaraang mga proyekto sa panibagong proyekto. Ang ibig sabihin, ang nagmamanjubra na ito, yung district engineering office na. Of course, in collusion with contractor kasi sila na yung nagkasagawa lahat ng scheme. Ano? It does make you wonder, sir, kung bakit at a time na lahat may cellphone, hindi man lang kumuha ng bagong picture kahit parehong project. Ayun na nga, Ed. Di ba, nung tatandaan ko yung privilege speech ko, ang description ko, trabahong tamad eh. Oh. Mabait-bait pa yun, Senator. Trabahong tamad. Mabait-bait yun.